Mga sangkay, marami po mga lugar ngayon sa ating mundo ang nagkakaroon po ng mga matitinding lindol, sunod-sunod. Kahit po yung Pilipinas, mga sangkay, kasama po sa mga bansa na tinatamaan ngayong taon ang mga malalakas na lindol doon po sa Mindanao. Ngayon mga sangkay, ano nga ba ang ibig sabihin o ano dapat maging refleksyon nito sa tao, lalong-lalo na sa ating mga naglilingkod sa ating Panginoon? Kasi very alarming kasi halos sabay-sabay na. Okay, pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Kung gusto nyo po na lagi kayong updated sa mga ganitong klaseng topic, informative about Word of God, about end-time events mula po sa Bible, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, mga sangkay, sobrang alarming kasi nga po, halos sabay-sabay. Isipin nyo sa Pilipinas, nitong nakaraang 2 linggo, tinamaan po tayo nung June 10, tapos may bago na naman mga sangkay, nitong linggo lang din po, no, nakaraang araw lang doon sa Mindanao, tumama din po yung lindol. Tapos doon po sa Japan, tinamaan po ng 6.9 magnitude na lindol. Sa may California, tinamaan din po ng lindol mga sangkay. At sa Venezuela, tinamaan ng 2 lindol. Tinatawag po nilang kambal na lindol mga sangkay, magkasunod. Now guys, ano po ang pwede nating maging dito? Makuha, no? Na reflection sa mga nangyayari ngayon, mga sangkay. Ano ba talaga ang totoo behind these earthquakes? No? So nitong mga nakarang araw, mga sangkay, we have witnessed an isa pong alarming series ng mga matitinding mga pagyanig. No? Lalong-lalo na po doon po sa Venezuela. Talagang sabi pa nga po sa balita, mga sangkay, ang na-recover, no, na mga wala na, yung mga na-deads na po talaga, hindi na po, wala na pong yung pumanaw na mga sangkay dahil po sa lindol, nasa 1,000 na po mahigit. But the bad news is, umabot na po sa 51,000 ang nasa ilalim. Nang ibig sabihin, hindi pa po sila makuha. And we don't know kung sila po ay buhay pa o talagang wala na mga sangkay. So ito po yung nangyayari na talagang nakakatakot, nakakapangilabot mga sangkay. 51,000 ang nasa ilalim, no? At hindi pa rin po nakukuha ng mga nire-rescue. Isipin nyo, ganun kadami mga sangkay. So, ito nga ba, mga sangkay, ay talagang nangyayari dulot lamang po ng natural reaction ng ating planeta? Or mukhang kailangan po nating tumigil muna at magkaroon ng reflection, magmuni-muni, manalangin sa ating Panginoon at tanungin, Lord, ano ba ang mayroon sa mga lindol na ito, mga sangkay? No? Mula po sa scientific, guys, na perspective, ang lindol na ito ay resulta ng shifting tectonic plates sa ilalim ng ating planeta. They are natural geological processes that cannot be predicted with certainty. Pero mga sangkay, ang scripture, ang banal na aklat, nagpapaalala po sa atin that while earthquakes have natural causes, they also reminded humanity of our frailty and the temporary nature of this present world. So, ito yung sinasabi ko nakaraan mga sangkay. It's time to think. No, it's time to have a good relationship with the Lord and realize that we are living in the last days and this world is not our home. No? Pinapaalalahanan po tayo mga sangkay na maghanda na din because we are living in the last days. No? Kasi kahit po, sabihin natin na may paliwanag po mga sangkay, sobrang aktibo po ng ring of fire
sa ating mundo ngayon na nagdudulot po ng paggalaw ng kalupaan, mga sangkay, no? Hindi po yun rason para baliwalain natin ang kung ano nakasulat sa Bible. Dahil sa Bible, mga sangkay, maraming beses nabanggit ang tungkol sa mga lindol na isa pong senyales in the last days. Jesus himself foretold that increasing earthquakes would characterize the period leading to his return. Ang patuloy na paggalaw ng kalupaan ay isang palatandaan na malapit na po siyang babalik. Sabi po sa Luke chapter 21 verse 11, there will be great earthquakes in various places. In Matthew chapter 24 verse 7, Christ listed earthquakes among the signs that would accompany the beginning of birth pains. These events should not lead us to panic, but to spiritual awakening. So hindi din tayo dapat matakot, magpanik, mga sangkay sa mga nangyayari ngayon, but magising po ang ating mga sarili. And we have to realize na ito ay palatandaan. Teka lang, ito pala ay palatandaan na babalik na ang ating Panginoong Hesus, no? So what should we do? Ano ang kailangan natin gawin, mga sangkay? Una, maganda physically. Ano ibig sabihin nun? Dapat alam po natin yung gagawin natin kapag may ganap na lindol, gagalaw ang kalupaan, no? Kapag kaganyan, follow earthquake safety guidelines, no? I-secure ang iyong bahay, magkaroon kayo ng emergency supplies, at alalahanin ang basic principle. Drop, cover, and hold. Yun po ang pinaka-basic, mga sangkay, no? After the shaking stops, move carefully to a safe area. Avoid damaged buildings and listen to official emergency advisories. Yun yung una na preparation physically, but the second is preparation for our spiritual life. Earthquakes remind us that life is uncertain. Today is the day to strengthen our relationship with God through prayer, repentance, obedience, and faith in Jesus. So ito po yung kailangan nating gawin, mga sangkay, no? Kung dati, hindi mo sineseryoso ang paglilingkod mo sa ating Panginoon, now it's time to have a relationship with your God, with our God, mga sangkay, di ba? Kasi ini-encourage po tayo ng Bible na maging tapat sa ating Panginoon habang hindi pa po siya bumabalik, no? So itong nangyayari, mga sangkay, paalala po ito sa ating lahat na maghanda po tayo both physically, preparation, na just in case gagalaw ang kalupaan, alam mo ang gagawin. But most important is, mag-ready ka spiritually. Dahil kung hindi handa ang yung spiritual at ano man ang mangyari sa'yo, alam mo na kung saan ka pupunta. So, ang pinakamahalaga, maganda po tayo spiritually. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.